pag nagsasolve ako eh. Pag ito, para makuha yan, magiging tan 4x raised to 1 half. 1 half tama? Tama. Negative 1 half over. Ba't negative? Positive, nasa taas siya. Di ba pag negative ang ang exponent, nasa denominator Tama siya. na pala, positive. Positive 1 half. Pag ano? Pag negative ang ang exponent, nasa baba siya. Negative ang exponent. Robert, nagulat ako nag-supply mo. Asan si Robert? Lo. Sabihin mo bumaba siya dito. Quiz? Di ko na babaguhin to, right? Tapos sila mag-quiz. Tapos, di ko na to babaguhin, di ba? Alin? Di ko na to babaguhin. Hindi. Kapag ganyan naman, turo ko na ba yan? Kapag may nakita kang function or like, may nakita kang function na naka-raise sa constant exponent, yun yung gagawin mong u. Tapos mag-u substitution ka para makapag-GPF ka. So, ito yung U. Yung, U, ito. alin? Ito, U. Eto, Tama yan. yung tangent 4x. Yan yung U. So, u is equal to tangent 4x. Ganun lang naman yun eh. Then, du. Ano yung ano ulit ng tangent? Derivative? Secant squared. Cosecant, no? Secant Ay, squared. secant. Secant squared x dx. Nandito yan sa differential Ano yung calculus. 4? Ilalagay ko sa harap yung 4, right? Oo. 4 secant squared 4x. Yun lang yan. dx. dx. Then, wait lang. Isipin ko lang. No! Ako muna mag-isip. Sige, go. Tapos, yung du na over ganto over dito, tama? Kasi balak, ang ano mo dyan talaga. Yung ginagawa kasi ni sir, medyo nalilito ako dun eh. Ang sa akin kasi, kailangan mo din palitan yung dx. You know? Kasi dx is the multiplier. Parang ang nire-represent niya dyan, you are integrating this whole function with respect to x. So, dapat yung multiplier mo with respect to x. Kung isa-substitute mo siya, kung gagawin mo siyang u, dapat with respect to u din. So, dapat du. Okay, so du In siya, terms di of siya dx. du. So, tama. Ang gagawin mo, hahanapin mo yung value ni dx para mapalitan mo siya ng du in terms of du. So, dx is equal to in terms of du. Ganon. So, dahil meron kang equation dito na du is equal to 4 secant squared 4x, divide both sides by i-isolate mo si dx. Hindi, i-isolate mo si dx para mapalitan mo to. So, du is divided by 4 secant squared 4x is equal to 4 secant squared. Divide mo din siya sa 4 secant squared 4x. Cancel. So, dx is equal to du over 4 secant squared 4x. Yun yung ipapalit mo dito kasi meron ka ng dx, value ng dx. So, ito, tama nga ako. Ano ba sabi ko? Yun nga, in-explain ko lang. Answer niya na. Then, pagtapos neto, ano ulit? Ito na dito na tayo, right? Yes. Ito na yung magiging E, U. Hindi, wala kang e dyan. Ay, wala akong E. Wala pala akong E. Ay, may pambura pala to. Hindi ko yun na lang ah. Sheesh, hindi ko alam yun. Lala. Kaya naghanap ako ng pambura lagi eh. Nandito yung solution. Kapag may ilang yun. Hindi, nakatangent ka eh. Ano bang differential yun ha? Doon yung isa na gumagana. Sila dyan lang pala. Sa silab. Baka pinaperceive mo yung yung magiging problem. Ito yun. Ha? Yung magiging formula. Ano ba yan?
Natural log? Hindi eh. Natural log ba yan? Hindi. U substitution lang talaga yan. Trigonometric U substitution. Paano yun? Ano lang yan, di ba? U mo nga to. U mo sa tangent x, so bali, tangent 4x, so bali magiging, papalitan mo na siya. U raised to 1 half over cosine squared 4x. Yung dx mo, papalitan mo rin siya ng dx mo na nakuha. So, du over 4 secant squared 4x. Yung cosine tsaka secant squared is reciprocal properties na naman sila. So, meaning, kapag tinaas mo si any of those, makakancel sila kasi mo, yung 1 over secant squared 4x is the same as cosecant squared 4x. So, tinaas mo siya. Nagiging cosecant 4x siya. So, cancel. Cancel siya. Kasi derivative. Ha? Tama na pa. Okay, gets ka. Tapos, may matitirang 4 sa baba. Yung 4 sa baba, ilalabas mo siya sa integration. Nagiging 4, tapos yung u na tan 4x raised to 1 half. yes. Pero, you don't have to integrate like this. Naka-u ka na. So, yung u, gagamitan mo ng general power formula, which is u raised to 1 half plus 1 over 1 half plus 1 plus c Kapag times 4. pag nakaganto lang siya, gagamitin ko. Hmm? Gagamitin ko yun kapag naka-square root siya. Tama. Depende pa rin. Paano? Hindi. In this problem, use substitution siya. Since pag may nakakita ka ng naka-raise, kunyari, hindi lang naman ganyan eh. Pwede mo rin namang sabihin na tangent 4x raised to 3. Pwede rin yan. Over cosine squared 4x. Basta pag nakita ka ng ganito, ito rin naman actually pwede to. Kaso kasi pag hinanap mo yung derivative ng cosine 4x, sine yun. Sine. Negative sa percent. Hindi siya pareho nito. Unlike ito, pag hinanap mo yung derivative ng tangent 4x, secant squared, agad yun, secant squared. Yung secant squared, reciprocal property ng cosine. So, pag hinanap mo agad yung derivative ng nandito sa loob ng naka-raise at a, makikita mo agad na eto siya, which is cancel siya. Ganun din naman yun. Dapat lang talaga aware ka sa problem kung ano yung makakancel at so, ayun, u raised to 1 half plus 1 is u raised to 3 over 2 over 3 over 2. Dito yung 2 sa taas. Times 4. May 4 sa labas. So, 8u 8u Input ko na itong u na tan 4x. 8 over 3 tangent 4x. Nilabas mo na yung tinanggal mo sa taas. Nasa loob pa din siya. 3 over 2. So, tangent cube square root plus ayun. 8 over 3 tangent cube square root of tangent cube 4x plus. Yun ang sagot.